Pamilyar ba kayo sa masakit at humihilab na pakiramdam sa bandang itaas ng inyong tiyan? O baka naman, ang madalas na acid reflux o ang pagkabigat ng pakiramdam matapos kumain ay araw-araw na ninyong kasama? Kung oo, hindi lang kayo ang nakararanas niyan. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagdurusa dahil sa gastritis. At ngayon, titingnan natin ang pinakaugat ng problemang ito sa loob mismo ng inyong refrigerator. Pag-uusapan natin ang 7 pinakamasamang grupo ng pagkain na maaaring magpalala ng konting discomfort at gawin itong matinding pahirap. At pangako, hindi lang tayo gagawa ng boring na listahan ng mga bawal. Ipapakita namin kung paano eksaktong sinisira ng mga pagkaing ito ang inyong sikmura at kung bakit ang pag-iwas dito ang pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa sarili ninyo. Siguraduhin na tapusin ninyo ang video na ito dahil ang pang-7 punto sa listahan namin ay tiyak na ikagugulat ninyo. Marami ang nag-aakalang malusog at diet-friendly ang pagkaing ito. Hindi nila alam na napakalaki pala ng epekto nito sa gastritis. Simulan na natin ang pagre-review ng inyong menu ngayon din. Bago tayo magsimulang magtapon ng pagkain, alamin muna natin saglit kung ano ba talaga ang gastritis sa simpleng salita. Isipin ninyo na ang loob ng inyong sikmura ay may malambot na panlaban na sapin, parang velvet. Ang lining na ito na tinatawag na mucous membrane ang nagpoprotekta sa dingding ng inyong sikmura mula sa matapang na stomach acid na ginagamit para tunawin ang ating kinakain. Ang gastritis ay ang pamamaga at pinsala sa protective layer na ito. Nagiging manipis ito, namumula at naiirita. Para itong sunburn sa balat pero sa loob. Maraming pwedeng maging dahilan mula sa bakterya na Helicobacter pylori hanggang sa stress at pag-inom ng gamot. Pero ang pinakamadalas na dahilan ng paglala ng gastritis ay ang pagkain. Ang kinakain natin ay pwedeng magpalamig or magpakalma sa sugat na ito or pwede rin namang magbuhos pa ng acidize dito. Kaya naman, ang diet para sa gastritis ay hindi lang isang simpleng payo, kundi ito ang pundasyon ng paggaling. Ang misyon natin ay alisin ang lahat ng nakakairita at bigyan ng oras ang lining ng sikmura para maghilom. Kung gayon, ang una nating tatalakayin na madalas nating ituring na pampabalanse ng lasa ay ang mga pagkaing may matinding anghang at timpla. May sikat na paniwala o mito na ang sili at maanghang na pagkain ay sanhi ng ulcer. Pero sa totoo lang, hindi ito ganap na tama. Ang capsaicin, ang sangkap na nagbibigay ng anghang sa sili, ay hindi mismo nagdudulot ng pinsala o butas sa malusog na sikmura. Subalit, kung meron na tayong gastritis o pamamaga ng sikmura, biglang nag-iiba ang sitwasyon. Isipin mo, napaso o nasunog mo ang iyong kamay. Hindi mo naman siguro bubuhusan yan ng alak o lalagyan ng asin, di ba? Sobrang sakit iyon. Ganyan na ganyan ang epekto ng maanghang na pagkain sa namamagang lining o mukosa ng tiyan. Hindi ito lumilikha ng bagong sugat, pero kapag dumapo ito sa existing na pinsala, kumikilos ito bilang matinding kemikal na nagpapairita. Pinupukaw ng capsaicin ang mga pain receptor natin, kaya mas umiigting ang nararamdaman nating discomfort. Nagdudulot din ito ng pagdagsa ng dugo sa namamagang bahagi na lalo pang nagpapalala sa pamamaga. Para mo na ring palaging kinakamot ang sugat na sana ay naghihilom na, kaya hindi ito nabibigyan ng pagkakataong magpagaling. Kapag naririnig natin ang salitang maanghang na pagkain,
Ano ba talaga ang kabilang dito? Medyo malawak ang listahan at baka may ilang sangkap na hindi nyo inaasahan. Siyempre, pangunahin dito ang lahat ng uri ng sili, pati na ang cayenne pepper at jalapeno. Kabilang din siyempre ang mga sikat na spicy sauce gaya ng Tabasco, Sriracha at Ajika. Pero ang peligro ay hindi lang nakikita sa mga malinaw na maanghang na pagkain. Mag-ingat din sa horseradish, mustard at wasabi. Iba man ang uri ng anghang nila, kasing tindi pa rin ang epekto sa pag-iirita ng mucous membrane or lining ng ating tiyan. Mas kailangan nating bantayan ang mga nakatagong pinanggagalingan ng anghang. Halimbawa, maraming processed meat tulad ng longganisa, hotdog at iba pang sausages ang naglalaman ng maraming itim at pulang paminta, pepper, para mas lalong sumarap. Ganoon din sa mga chips, croutons, at iba't ibang marinated or pickled salmon na pagkain. Kahit pa ang mga tila inosenteng spice mix o pinaghalong pampalasa ay maaaring may pulbos ng sili. Kaya naman, kapag may gastritis flare-up o lumalala ang acid reflux ninyo, mahalagang mahalaga na basahing mabuti ang listahan ng sangkap. Iwasan ang anumang produkto na may nakasulat na spicy, maanghang o anumang uri ng paminta or sili. Pero paano mo raw gagawing masarap ang pagkain kung hindi ka pwedeng gumamit ng maaanghang na pampalasa? Magandang tanong yan. Ang pag-iwas sa maaanghang ay hindi nangangahulugang puro na lang matabang at walang lasa ang kakainin mo. Mayroong isang buong mundo ng mga flavor na hindi lang ligtas, kundi nakakabuti rin sa iyong tiyan. Ang pinakamatalik mong kaibigan sa kusina ay ang sariwa at pinatuyong mga herbs. Ang dill, parsley, basil, cilantro, rosemary, at thyme. Lahat ng ito ay nagbibigay sa pagkain ng hindi kapanipaniwalang bango nang walang anumang iritasyon. Sa halip na gumamit ng maanghang na sili, subukan ang kurot ng paprika para sa kulay at para magkaroon ng kaunting matamis na lasa. May ilang pampalasa tulad ng turmeric o luyang dilaw na kilala sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Pero kahit dito, kailangan mo pa ring maging maingat at unti-untiin lang ang paggamit. Nakakatulong din ang luya, ginger, ngunit dapat lang na napakakonti ang gamit at hindi sa panahon ng matinding atake dahil maaari rin itong magdulot ng hapdi o acid reflux. Ang pinakamahalagang alituntunin ay pakinggan ang iyong katawan. Magsimula sa simple at natural na mga lasa at dahan-dahan mo lang idagdag ang pinapayagang mga herbs habang inoobserbahan ang reaksyon nito. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawa sa ating listahan ng mga iwasan, ang mamantikang at prinitong pagkain, ang mga golden french fries, crispy chicken wings, at juicy na mga pagkain. Napakasarap pakinggan, pero para sa sikmurang may gastritis, isa itong ganap na sakuna. Tingnan natin kung bakit. Ang mga mamantikang pagkain ay talagang nagpapabagal sa proseso ng panunaw. Ang sikmura ay nangangailangan ng mas maraming oras at lakas para tunawin at basagin ang mga taba. Dahil dito, ang pagkain ay nananatili sa loob ng sikmura ng mas matagal, ilang oras pa kaysa sa normal. Isipin mo ang isang traffic jam sa kalsada. Nakatigil ang mga sasakyan, tumatakbo ang makina, at lumalabas ang usok. Ganyan din ang nangyayari sa loob ng katawan mo. Habang natingga ang pagkain sa loob ng sikmura, patuloy itong gumagawa ng hydrochloric acid. At ang asidong ito ay mas matagal na nakababad at nakikipag-ugnayan sa iyong lining ng sikmura na may pamamagana. Kaya naman, double whammy ang resulta. Una,
May mechanical na pag-unat o stretching sa dingding ng sikmura dahil sa dami ng pagkain. At pangalawa, ang matagal na pag-atake ng kemikal mula sa acid. Ito ang tiyak na magdadala sa iyo ng sakit, pagkabigat ng tiyan, pagdighay, at matinding heartburn. Simulan nating ilista ang mga pinakamasamang matataba at pritong pagkain. Ito ang ating magiging Hall of Shame para sa kalusugan. Sa unang pwesto, syempre, ang fast food, mga hamburger, french fries, at chicken nuggets. Hindi lang ito punong-puno ng taba, kundi niluluto pa sa mantika na paulit-ulit ng ginamit. Dahil dito, nagkakaroon ng trans fats na lubhang nakakasama sa buong katawan. Sumunod dito ang lahat ng lutong deep fry tulad ng mga donut, piniritong pastries, at iba pang lubog sa mantika. Kasama rin sa listahan ang matatabang karne tulad ng baboy at tupa, lamb, lalo na kung prito, iniihaw, o inihanda ng marami. Nandito rin ang mga matatabang longganisa, sausages, bacon, at purong taba ng karne. Mag-ingat din sa matatabang produktong gatas tulad ng heavy cream, sour cream, at ang paggamit ng maraming mantikilya, butter. Kahit pa ang mga mukhang healthy na mani at buto, nuts and seeds, kapag napakarami ang nakain, maaari pa ring makasama dahil sa mataas na fat content nito. Ang mga hidden fats ay matatagpuan din sa mga baked goods, creamy na cakes, tsokolate, at sa maraming sarsa, lalo na sa mayonnaise. Pero tandaan, hindi lahat ng taba o fats ay masama. Hindi natin pwedeng alisin ng tuluyan ang mga ito sa ating diet dahil mahalaga ang taba sa pag-absorb ng mga bitamina at sa paggawa ng hormones. Ang importante ay palitan ang masamang taba ng mabuting taba at baguhin din ang paraan ng pagluto. Sa halip na magprito gamit ang maraming mantika, subukan ang ibang paraan. Ang pagbabake sa oven, pag-steam, sa vapor, paggisa o pag-stew, pagpapakulo, at pag-iihaw o grill. Lahat ng ito ay paraan para makagawa ng masarap na pagkain na may kaunting taba. Sa halip na matabang baboy, pork, mas piliin ng lean na baka, beef, chicken breast, pabo, turkey, o isda. Ang mga pinagmumulan ng healthy fats ay ang avocado, extra virgin olive oil. Ito ay idagdag lang sa nalutong pagkain at huwag gamitin sa pagprito, pati na rin ang mga mani at buto, nuts and seeds. Pero dapat ay napakakonti lang nito. Ilang piraso lamang sa isang araw at kung stable na ang iyong tiyan. Sa ganitong paraan, nakukuha mo pa rin ang mga kailangan mong nutrients. Pero malaki ang bawas sa bigat o stress na dinadala ng iyong masakit na sikmura. Ang pangatlo nating mukalaban ay ang mga pagkaing maasim. Simple lang ang lohika dito at madaling intindihin. Mataas na nga ang acid sa tiyan natin at ang ating mucosal lining ay namamaga at sobrang sensitibo. Kapag nagdagdag pa tayo ng mga pagkain na likas ng maasim, parang nagbuhos lang tayo ng gasolina sa apoy. Diretso itong chemical burn sa mga bahagi ng lining ng tiyan na walang proteksyon. Ang antas ng acidity ay sinusukat gamit ang pH scale, kung saan ang 7 ay neutral. Ang mas mababa dito ay acidic at ang mas mataas naman ay alkaline. Sa normal na kondisyon, ang pH level ng gastric juice sa tiyan natin ay nasa 1.5 hanggang 2.5 na napakaasim na paligid. Kung malusog ang ating mucosal lining, kaya niyang labanan ito. Pero kapag may gastritis, humina na ang kakayahan nitong magprotekta. Ang pagpasok ng dagdag na acid mula sa ating kinakain ay pinupuwersa ang tiyan na magtrabaho ng sobra-sobra na nagreresulta sa matinding sakit, pulikat, at pangangasim o heartburn.
Ito ang isa sa pinakamalinaw na grupo ng pagkain na kapag inalis mo sa diet, halos instant na ginhawa ang madarama mo, lalo na kapag sumasakit na or inaatake ng gastritis. Sino-sino ba ang mga pangunahing nagpapasimuno nitong acid attack? Ang pinakauna at pinakamadalas, syempre, ay ang mga citrus. Ang lemon, orange, grapefruit at mandarin, lahat sila, kahit pa napakalaki ng benepisyo at taglay nilang vitamin C, ay mahigpit na ipinagbabawal o tabu tuwing sumasakit ang inyong sikmura. Ang mga freshly squeezed na juice mula sa mga ito ay parang isang matinding konsentradong suntok ng acid, kaya dapat doblehin ang pag-iwas dito. Pangalawa sa listahan ang kamatis at lahat ng produktong gawa rito. Ang mga kamatis ay natural na mataas ang acidity, kaya ang mga ketchup, tomato paste, lecho, tomato juice, at maging ang sariwang kamatis kapag marami ay maaaring magdulot ng matinding iritasyon. Kabilang din sa listahan ng iwasan ang iba pang maasim na prutas at berry tulad ng pinya, kiwi, cranberry at seresa. Huwag din nating kalimutan ng suka. Lahat ng marinades at sara at salad dressing na gawa sa suka ay kailangan talagang tanggalin sa inyong diet. Kahit pa ang sauerkraut or fermented cabbage, sa kabila ng benepisyo nito sa bituka, ay makakasama pa rin kapag may gastritis at sobrang acidity dahil sa mataas na nilalaman nitong organic acids. Kailangan ba nating iwasan ang lahat ng prutas at gulay? Aba, syempre, hindi. Ang mahalaga lang, pumili tayo ng mga prutas at gulay na mababa ang acid content. Ang mga saging at melon ang maituturing mong pinakamahusay na kaibigan pagdating sa prutas. Mayroon silang alkaline na katangian na makatutulong upang i-neutralize ang sobrang asido sa tiyan. Madali ring tanggapin ng tiyan ang matatamis na mansanas. Mas mainam kung inihaw o baked dahil mas madali itong tunawin. Peras, peach at apricot. Para naman sa gulay, maaari kang kumain ng pipino, zucchini, kalabasa, carrot, beetroot, broccoli at cauliflower. Ang patatas, lalo na kung ginawang mashed potato or puree, ay napakaganda dahil bumabalot ito sa dingding ng sikmura at pinapakalma ang iritasyon. Sa halip na gumamit ng dressing na may suka para sa salad, gumamit na lang ng kaunting olive oil, low-fat na yogurt, kung hindi ka sensitibo sa mga produkto ng gatas, o kaya naman ay sarsa na gawa sa avocado. Tandaan, ang susi ay iba't iba at katamtaman lang. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang lahat ng kailangan mong bitamina nang hindi sinasaktan ang iyong tiyan. Sunod naman, dumako tayo sa pang-apat na produkto. Ang produktong ito na kadalasang bahagi ng pang-umagang ritual ng marami ay walang iba kundi ang kape. Para sa nakararami, ang isang mainit at mabangong tasa ng kape ay singkahulugan ng lakas at simula ng araw. Ngunit para sa taong may gastritis o namamagang sikmura, ito naman ang nagsisilbing simula ng sakit at discomfort. Bakit ganoon? Dahil ang kape ay may dalawang negatibong paraan ng pananakit sa ating tiyan. Una, ang caffeine na nasa kape ay isang matinding stimulator. Pinapalakas nito ang produksyon ng hydrochloric acid. Kapag uminom ka ng kape, maglalabas ang sikmura mo ng asido na para bang kumain ka ng isang buong pagkain, kahit pa ininom mo ito sa empty stomach. Ang labis na asidong ito ang siyang kakain o sisira sa namamagang stomach lining. Pangalawa, ang kape ay nagpaparelax sa lower esophageal sphincter. Ito ang muscle ring o kalamnan na naghihiwalay sa lalamunan, esophagus at sa tiyan. Kapag nakarelax ang kalamnan na ito at maluwag, ang asidong laman ng tiyan ay madaling umakyat pabalik sa lalamunan.
Ito ang nagdudulot ng matinding at masakit na acid reflux o heartburn. Kaya makikita natin na ang kape ay sumasalakay sa dalawang magkaibang paraan. Dahil dito, isa ito sa pinakamaraming inumin na dapat iwasan ng mga taong may problema sa gastritis. Paano naman kung maghahanap tayo ng alternatibo? Baka makatulong ang decaf, iyang kape na walang caffeine. Sabi nga, huwag na nating asahan kahit na mas mababa ang caffeine content ng decaf. Nagpapataas pa rin ito ng acid production sa tiyan. Higit pa rito, ang mismong butil ng kape, bukod sa caffeine, ay may iba pang mga asido na nakakairita sa lining ng ating sikmura. Kumusta naman ang tsaa? Ang black tea ay may caffeine din kahit mas mababa kaysa kape at mayroon itong tannins na maaari ring maging agresibo sa tiyan. Ang green tea ay kinokonsiderang mas banayad pero kailangan pa ring mag-ingat dito. Ang pinakaligtas at sa katunayan ay nakakabuti pa ay ang mga herbal tea. Ang chamomile tea ay may panlaban sa pamamaga at nakakapagpakalma. Ang fennel tea po naman ay nakakatulong kapag ikaw ay may kabag o hirap sa pagdumi. Ang peppermint tea ay pwedeng makatanggal ng spasms or pananakit ng tiyan. Pero mag-ingat lang, pinaparelax din nito ang sphincter. Kaya kung grabe ang iyong heartburn or acid reflux, mas mainam na iwasan ito. Isang napakahusay na pamalit sa kape ay ang chicory. Wala itong caffeine, mayroon itong kaparehong mapait na lasa. At bukod pa riyan, ito ay maganda sa digestion dahil sa taglay nitong inulin. Ang panglima sa listahan natin ay talagang walang awa sa inyong sikmura. Ito ay ang alkohol. Kung ang mga naunang nabanggit ay matatawag lang na irritants or panggulo, ang alkohol naman ay purong lason para sa lining or mukosa ng inyong tiyan. Ang masamang epekto nito ay matagal nang napatunayan at hindi na maitatanggi. Ang ethyl alcohol ay may direktang nakalalasong epekto sa mga selula ng sikmura. Literal na tinutunaw nito ang proteksyon na bahagi ng uhog, mucus, na pumipigil sa pader ng sikmura na matunaw ang sarili nito. Dahil dito, ang acid at digestive enzymes ay direktang umaatake sa walang laban na mga selula. Nagdudulot ito ng chemical na paso, chemical burn, pamamaga, at maging maliliit na pagdugo. Isipin ninyo, para kang nagtatanggal ng pintura sa isang pader gamit ang thinner o solvent. Halos ganyan ang ginagawa ng alkohol sa panloob nating proteksyon. Bukod pa rito, ang alkohol, tulad ng kape, ay nagpapasigla ng sobrang produksyon ng stomach acid o katas ng sikmura na lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Kapag regular itong kinokonsumo, maaari itong humantong sa pagbuo ng chronic alcoholic gastritis, isang uri ng pamamaga ng sikmura na napakahirap gamutin. Madalas nating marinig ang mga katwiran tulad ng konting red wine lang ang iniinom ko. Nakakatulong daw kasi yan sa pagtunaw ng pagkain. O kaya naman, beer lang yan. Mahina lang ang alkohol niyan. Kaya hindi yan makakasira. Pero delikado at mapanganib yung pag-iisip na yan. Kung namagana ang lining ng iyong sikmura, wala nang tinatawag na ligtas na dosis o mahinang klase ng alak. Siyempre, mahalaga kung gaano kalakas ang inumin. Mas mabilis at matindi ang epekto ng vodka or cognac. Pero tandaan, nakakasira din ang beer at high wine. Ang beer, bukod sa alcohol nito, ay mayroon ding mga product ng fermentation at carbon dioxide. Ito ang nagpapahilab at nagpapalaki sa mga pader ng sikmura at nagdudulot ng matinding discomfort. Ang wine mo naman, lalo na ang white at sparkling na uri, ay mataas sa acidity.
Ito ay isa pang dahilan kung bakit lalo itong nakakairita sa tiyan. Kaya, kapag sumasakit at umaatake ang gastritis mo, kailangan mong itigil ng tuluyan ang lahat ng klase at dami ng alak. Walang dapat tanungin pa o pag-isipan ng kompromiso. Tandaan, ang kalusugan mo ang dapat laging uunahin. Talagang seryoso ang pangmatagalang epekto ng pag-inom ng alak kung ikaw ay may gastritis. Ang panandaliang pagsidhi o paglala ng sintomas kapag tuloy-tuloy na sinasamahan ng alak ay nauuwi sa chronic atrophic gastritis. Ito ay nangyayari kapag ang mga selyula sa panloob na dingding ng tiyan na siyang gumagawa ng stomach acid at protective mucus ay unti-unting namamatay at napapalitan ng scar tissue. Hindi na gumagana ng tama ang tiyan at naaapektuhan ang pag-absorb ng sustansya, lalo na ang iron at vitamin beta-saltaril. Nagre-resulta ito sa anemia o kakulangan sa dugo at iba pang problema sa neurological system. Ang atrophic gastritis ay tinuturing na precancerous o kondisyon na mauuwi sa cancer dahil sa pagnipis at pagbabago ng lining ng tiyan. Malaki ang itinaas ng banta ng stomach cancer. Kaya naman, ang pag-iwas sa alak ay hindi lang para maibsan ang nararamdaman mo sa kasalukuyan. Ito ay isang napakahalagang investment para sa iyong kalusugan sa hinaharap at isang proteksyon laban sa mga sakit na nakamamatay. Ang pinakamainam na inumin para sa iyo ay malinis at hindi carbonated na tubig. Dumako na tayo sa ika-6 na grupo. Dalawang magkaibang klase ng pagkain at inumin ang kabilang dito. Ang mga carbonated na inumin at ang mga ultra-processed na pagkain. Simulan natin sa mga soft drinks o mga inuming may bula. Kahit pa matamis na cola, yan, mineral water na may gas, o kahit pa parang inosenteng limonada, lahat ng ito ay may carbon dioxide o CO2. Pagdating sa tiyan, ang mga bula ng gas na ito ay kumakalat at pinapalubo ang tiyan sa loob, na parang lobo. Ang pag-unat na ito ng dingding ng tiyan ay nagdudulot na ng discomfort at sakit, lalo na kung may gastritis ka. Bukod pa rito, ang pressures na ito ay maaaring magpahina sa lower esophageal sphincter or LES na nagiging sanhi ng pag-akyat ng acid sa esophagus. Ito na ang tinatawag nating heartburn or acid reflux. Pero ang matatamis na soft drinks ay triple ang pinsala. Hindi lang CO2 ang kalaban, kundi ang napakaraming asukal na nagdudulot ng pagbuburo o fermentation sa digestive system at iba pang asido tulad ng orthophosphoric acid sa cola na lalo pang humihipo o nagpapairita sa lining ng tiyan. Kaya simple lang ang konklusyon. Kung may gastritis ka, lahat ng inuming may bula ay kailangang tanggalin sa iyong diet. Ngayon, talakayin naman natin ang isang hindi nakikitang kalaban, ang mga sobrang pinrosesong pagkain o tinatawag nating ultra-processed foods. Ito ay isang malawak na kategorya na sumasakop sa lahat ng pagkain na may napakahabang shelf life at komplikadong sangkap na halos kailangan mo na ng chemical dictionary para intindihin. Halimbawa nito ay ang mga processed meat tulad ng sausage, hotdog at ham, mga delata, instant noodles, frozen food, mga chips, crackers, at lahat ng klase ng sauce na nakabotelya. Ano ba talaga ang panganib ng mga ito? Una sa lahat, sobrang dami ng asin, sodium, ang nilalaman ng mga ito. Ang asin ay hindi lang nagpapataas ng presyo ng dugo. Nagdudulot din ito ng iritasyon sa stomach lining o dingding ng tiyan na nagiging mas madaling maapektuhan ng asido. Pangalawa, punong-puno ang mga ito ng mga preservative
stabilizer, emulsifier, flavor enhancer, at artificial na pangkulay. Ang lahat ng chemical na ito ay hindi natural para sa ating katawan. Maaari itong magdulot ng inflamasyon o pamamaga, makasira sa balanse ng good bacteria sa bituka, at magbigay ng dagdag na bigat sa ating digestive system. Kaya, sa tuwing kakain tayo ng mga pagkaing ito, pinapahirapan natin ang ating sikmura. Pinipilit natin ang ating tiyan na magtrabaho overtime para tunawin hindi lang ang pagkain, kundi pati na rin ang cocktail ng mga chemical na sangkap. Paano nga ba natin maiiwasan ng madaling bitag na ito? Ang pangunahing prinsipyo ng diet kapag may gastritis ay ang pinakamataas na pagiging simple at pagkanatural. Kung mas maiksi ang daan ng pagkain mula sa bukid o taniman papunta sa inyong plato, mas mainam. Sikapin na kayo mismo ang magluto gamit ang buo at hindi pa na prosesong sangkap. Sa halip na processed meat sa inyong sandwich, gumamit ng hiniwang pinakuluang chicken breast or turkey na inihaw na may pampalasa. Sa halip na ketchup na binili sa tindahan, gumawa ng sariling sarsa mula sa inihaw na mansanas o mga iginisa at pinakuluan gulay. Imbes na chips bilang merienda, kumain na lang ng rice crackers o saging. Kailangan nito ng dagdag na oras at pagpaplano, ngunit ang resulta para sa inyong pakiramdam ay di hamak na mas maganda. Basahing mabuti ang mga etiketa sa tindahan. Kung ang isang produkto ay mayroong higit sa 5 hanggang 7 sangkap at kalahati ng mga ito ay hindi ninyo matukoy, mas mainam na ibalik na lang ito sa istante. Tiyak na pasasalamatan kayo ng inyong sikmura. At ngayon, dumating na tayo sa ikapito at pinakakontrobersyal na bahagi ng ating listahan, ang mga produktong galing sa gatas o dairy products. Marami ang nagugulat dito. Paanong nangyari yan? Ang tanong ninyo. Hindi ba't simula pa noong bata tayo, ang gatas ang itinuturing na panlunas sa sakit ng tiyan? At dito nagkukubli ang mapanlinlang na epekto nito. Totoong pansamantalang gagaan ang pakiramdam mo sa gatas. Dahil sa alkaline reaction nito, panandalian nitong ni-neutralize ang stomach acid, kaya humuhupa ang kirot. Pero ito ay simula pa lang. Ang problema ay mataas sa protina at calcium ang gatas. Ang dalawang sangkap na ito ang nagpapalakas at nagpapasigla sa produksyon ng gastrin, isang hormone na naguutos sa tiyan na gumawa pa ng mas maraming hydrochloric acid. Nagdudulot ito ng tinatawag nating rebound effect. Panandali ang ginhawa sa simula, pero pagkaraan ng kalahati hanggang 1 oras, magbabalik ang mas malakas na bugso ng acid. Ito na ngayon ang dodoblehin ang atake sa nagpapaalab na lining ng sikmura. Isa itong vicious cycle, isang paikot-ikot na problema na lalo lang nagpapalala sa sitwasyon. Maliban sa acid rebound effect, may isa pa talagang matinding dahilan kung bakit hindi maganda sa tiyan ng mga may gastritis ang mga produktong gawa sa gatas. Ito ay ang tinatawag na lactose intolerance. Ang lactose, ang asukal na nasa gatas, ay nangangailangan ng special enzyme, ang lactase, para ito ay maproseso ng katawan. Sa kasamaang palad, sa maraming adultong tao, bumababa na ang produksyon ng enzyme na ito. Kapag ang isang tao ay kulang sa lactase at umiinom ng gatas, ang lactose na hindi na-absorb ay dumidiretso sa bituka at doon nagiging pagkain ng mga bakterya. Nagdudulot ito ng matinding pagbuburo or fermentation na siyang sanhi ng kabag, bloating o paglobong tiyan, pananakit at pagtatae. Ang lahat ng sintomas na ito ay nagdudulot ng labis na stress sa buong digestive system at hindi direktang pinapalala ang gastritis.
na nagdadala ng mas matinding discomfort at reflux. Kadalasan, hindi man lang napapansin ng mga tao na konektado pala ang kanilang problema sa tiyan sa pag-inom ng gatas at inaakala nilang ang gastritis lang ang may kasalanan. Kaya mahalagang pakinggan mo ang iyong katawan pagkatapos kumain o uminom ng kahit anong gatas o dairy product. Ano nga ba ang gagawin ng mga nagmamahal sa dairy? Hindi naman kailangang tuluyan itong iwasan, pero mahalagang maging matalino sa pagpili. Ang whole milk or matabang gatas ay ang pinakamabigat sa tiyan. Ang skim milk naman ay medyo mas madali, pero naroon pa rin ang tinatawag nating acid rebound effect. Mas magandang option ang fermented dairy products, pero may disclaimer din. Ang low-fat na kefir, natural na yogurt na walang halo, at cottage cheese. Bahagyang na proseso na ng bakterya ang lactose dito, kaya mas madali itong tunawin. Dagdag pa riyan, mayroon itong probiotics na nakakatulong upang bumalik sa normal ang ating healthy gut flora. Gayunpaman, dahil acidic pa rin ang mga ito, mas mainam na iwasan muna ang mga ito kung may matinding atake ng pananakit. Ang magandang alternatibo ay ang mga plant-based na gatas, oat milk, almond milk, kung hindi ka allergic, at rice milk. Wala itong lactose at hindi rin nagdudulot ng sobrang pag-akyat ng asido. Subukan mong iwasan muna ang lahat ng produkto ng gatas sa loob ng ilang panahon at obserbahan ang iyong pakiramdam. Malamang na magugulat ka sa magiging resulta. Kaya, isummarize na natin ang ating pagrepaso. Natukoy natin ang 7 pangunahing grupo ng pagkain na talagang kaaway ng ating tiyan kapag may gastritis. Mga maaanghang at mapapait na pagkain, mamantika at prito, mga acidic na pagkain, kape, alak, mga soft drinks o processed na inumin, at sa ilang sitwasyon, ang mga dairy products. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito: ang pagkain para sa gastritis ay hindi parusa, kundi isang matalinong desisyon para sa ating kalusugan. Hindi ibig sabihin na tuluyan na nating tatalikuran ang mga paborito nating pagkain. Ang punto ay, sa panahon ng flare-up or paglala, bigyan natin ng lubos na pahinga at pagkakataong magpagaling ang ating sikmura. Kapag humupa na ang sakit or nasa remission period na, ibalik ang mga pagkain ng dahan-dahan sa maliliit na porsyon at laging pakinggan ang mga senyales ng iyong katawan. Ang pangangalaga sa ating digestive system ay nagsisimula sa tamang pagpili, sa supermarket pa lang at sa kusina. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay nakatulong at naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo. Kung nagustuhan nyo ito, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe sa aming channel para updated kayo sa lahat ng bagong health videos. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga pagkain ang talagang nagpapalala ng inyong discomfort? O baka naman may natuklasan kayong pagkain na nakakatulong para pakalmahin ang inyong tiyan? Ibahagi nyo ang inyong karanasan sa comment section. Magtulungan tayong gumawa ng perpektong diet plan